What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsimula ang kwento noong 2008 tungkol sa isang binatang nagngangalang Jiro na malungkot habang naglalakad sa loob ng isang tindahan ng mga regalo. Palagi kasing mag-isa si Jiro tuwing kaarawan niya, kaya nagpasya siyang bilhan na lang ang sarili niya ng regalo. Habang pumipili siya, naalala niya isang maikling sandali ng kaligayahan noong nakaraang kaarawan niya. Isang panahong may nangyaring hindi kapanipaniwala sa mismong mall na iyon. Isang taon ang nakalipas, naglalakad si Jiro sa loob ng mall nang mapansin niya ang isang magandang dalaga na may kakaibang kasuotan na nakangiti sa kanya. Mukha siyang hindi kabilang sa lugar at laking gulat ni Jiro nang makita niyang palihim itong nagnanakaw ng mga damit sa tindahan sa harap mismo niya. Mabilis nitong isinuot ang mga bagong damit nang hindi napapansin ng mga tindera at naglakad patungo kay Jiro. Wala itong sinabi. Tinitigan lamang siya na parang matagal na silang magkakilala kahit na sila'y ganap na magkaibang tao. Patuloy na sinundan ng babae si Jiro kahit matapos silang lumabas ng mall. Dahil sa sobrang pagkahumaling ni Jiro sa kanyang itsura, hindi niya namalayang bumangga siya sa isang poste. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang restauran upang ipagdiwang mag-isa ang kanyang kaarawan at inilabas pa niya ang maliit na figurine ng girlfriend na binili niya bilang regalo sa sarili. Ngunit laking gulat niya nang biglang pumasok ang totoong laki ng babaeng nakita niya kanina at sinira ang kanyang munting salo-salo. Umorder ito ng halos lahat ng nasa menu at mabilis na napagtanto ni Jiro na unti-unting nauubos ang laman ng kanyang pitaka. Mas lalo pang naging kakaiba nang magsimula itong kumain sa paraang tila hindi pangkaraniwan na parabang hindi siya tagamundong ito. Nabahala si Jiro sa dami ng pinggang kakailanganin niyang hugasan para mabayaran ang kanilang kinain. Nang dumating ang bayarin, muntik na siyang mahimatay sa gulat, ngunit kumpiyansang sinabi ng babae na siya na ang bahala at pinaghintay siya sa labas. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya na mabilis itong tumakbo palayo nang hindi nagbabayad, kaya napilitan siyang maging kasabwat sa pagtakas. Hinabol sila ng manager ng restaurant, ngunit nakatakas sila. Nang maging ligtas na sila, biglang sinabi ng babae kay Jiro na ipikit ang kanyang mga mata at mangakong hindi ito ididilat hanggang sa siya'y mawala. Ibinunyag ng babae na siya ay mula sa hinaharap at mabilis na tumakbo patawid ng kalsada. Pagdilat ni Jiro, wala na ito. Naiwan siyang nakatayo roon, lumuluha sa matinding lungkot. Sa kasalukuyan, biglang lumitaw ang isang bola ng kidlat sa gitna ng mataong kalsada, nagdulot ng kaguluhan at maraming aksidente habang nagkakagulo ang mga tao sa takot. Nang mawala ang matinding liwanag, lumitaw ang isang babae na kamukhang-kamukha ng misteryosong kasintahan ni Jiro noong nakaraang taon, ngunit ngayon ay tila mas mechanical at parang robot ang kanyang kilos. Naglakad ang babae papasok sa isang madilim na eskinita kung saan nagbibilang ng ninakaw na pera ang isang grupo ng mga gangster. Agad nilang siyang pinalibutan, ngunit napaatras sila nang makita ang kakaibang titig sa kanyang mga mata. Sinunggaban niya ang pinuno at ibinaklito palayok, saka niya sinuntok ang isa pa diretso sa pader. Pagkatapos, nagtungo siya sa mall. Walang pakialam sa trapiko at basta nalang kumuha ng mga damit, pinapatumba ang sinumang manager na pumipigil sa kanya. Samantalang, naroon si Jiro sa parehong restaurant kung saan niya ipinagdiwang ang kanyang arawan noong nakaraang taon. Laking gulat niya nang biglang pumasok muli ang babae, ngunit ngayon ay mas kakaiba ang kanyang kilos. Kumanta ito sa robotic na boses habang kakaibang inaalog ang hulo. Bigla nitong isinubsob ang hulo ni Jiro sa kanyang birthday cake at binuhusan siya ng champagne. Bago pa man makabawi si Jiro, sumiklab ang kaguluhan ng may kriminal na nagpaputok ng machine gun. Agad siyang iniligtas ng babae sa ulan ng bala. Nang magbantaan sa lari na sunugin ang buong lugar, sinunggaban ito ng babae. Binasag ang bote sa ulo nito at walang hirap na pinatumba. Pinilit pa niyang ipainom dito ang gasolina bago ito ihagis palabas ng bintana.
Nailigtas ng babae lahat sa restauran, iniwan si Jiro na tulala-tulala siya. Habang umaalis sila, nagliyab naman ng kriminal matapos matuluan ng sindi ng sigarilyo. Pagdating ng apartment ni Jiro, nagmamadali siyang magligpit at magtago ng mga tissue at poster ng bikini. Ngunit biglang namatay ang ilawan at naglabas ang babae ng hologram na nagpakita ng mas matandang bersyon ni Jiro. Ipinaliwanag nito na ang babae ay isang cyborg na nilikha ng kanyang sarili sa hinaharap para iligtas siya mula sa isang trahedya. Nagbawala ang matandang Jiro na may mas malaking panganib pang darating. Sa sobrang gulat, sinubukang landiin ni Jiro ang cyborg ngunit agad siyang pinatulog ng isang suntok. Kinabukasan, nagluto ang cyborg ng almusal, ngunit laking sindak ni Jiro nang matuklasan niyang niluto niya ang kanyang alagang butiki. Handang mahimatay siya sa ganong dalawit. Kabilang dito, sinamahan siya ng cyborg sa klase at sa sobrang bilis, dinala siya sa klase sa oras ng takda. Sa oras ng tanghalian, namangha si Jiro sa napakaraming pagkain kayang kainin ng cyborg habang unti-unting nauubos ang laman ng kanyang pitaka. Napansin din niya na wala itong pakialam sa mga pagtatangkang manligaw ng ibang lalaki. Nang sinubukan ng kaibigan ni Jiro ang kanyang kapalaran, mabilis siyang itinapon ng cyborg palayo, parang isang istorbo na raccoon na nagnanakaw sa basurahan. Kalaunan, ipinakilala ni Jiro ang cyborg sa iba pa niyang mga kaibigan, ngumit nahirapan itong umasta na parang normal na babae. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang magmalfunction ito matapos uminom ng isang baso ng alak at nagsimulang mag-glitch nang hindi mapigilan. Piniliting tinakpan ni Jiro ang mga kakaibang kilos nitong parang robot, ngunit wala ring silbi. Umiikot ang ulo ng babae na parang esena sa isang horror movie. Nahihiya at nagpapanik si Jiro kaya agad niya itong hinila palabas, iniwan ng kanyang mga kaibigan na tuliro at naguguluhan sa kakaibang pangyayari. Kinabukasan, isinama ni Jiro ang cyborg sa kanyang trabaho kung saan walang pakialam nitong inagaw ang pagkain ng isang batang paslit. Ngunit hindi nila namalayang may nagaganap na malaking trahedya sa malapit. Isang driver ng truck na abala sa kanyang cellphone ang nawalan ng kontrol sa sasakyan at rumaragasa patungo sa isang batang lalaki. Sa kanyang pambihirang bilis, nailigtas ng cyborg ang bata sa tamang oras at bumalik sa restauran na parang walang nangyari. Habang mas tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-hunting nahuhulog ang loob ni Jiro sa cyborg. Sinimulan niya itong bihisan at ayusan na parang tunay na kasintahan, dinadagdagan ng maliligit na detalye na nagpapamukha rito na mas tao. Ngunit dahil sa lumalalim niyang damdamin, sinusubukan din ni Jiro ang ilang hindi naaangkop na kilos tulad ng isang typical na simp. Sa bawat pagkakataon, madali siyang napapalo ng cyborg na para bang pumapalo lang na nakakainis na lamok. Pinapaalala sa kanya na may mga hangganang hindi dapat lampasan. Talagang may mga benepisyo ang pagkakaroon ng napakalakas na robot na kasintahan. Madali nitong nakukuha ang baryang naipit sa ilalim ng malaking bus o tinutulungan si Jiro sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagpoproject ng mga notes na parang isang buhay na projector. Nagsimula ring alagaan ni Jiro ang cyborg, pinapatulog pa ito sa kanyang kama. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Madalas bumalik ang babae na may dumi sa mukha at hindi maiwasan ni Jiro na magtaka kung ano ang ginagawa nito tuwing gabi. Kalaunan, nabunyag na lihim pala nitong inililigtas ang mga tao mula sa mga sakuna, tulad ng sunog na tumupok sa isang buong gusali noong nakaraang gabi. Dahil sa kanya, ligtas na nakalabas ang lahat ng nasa loob. Isang hapon habang naghahanda ng tanghalian, iminungkahi ng cyborg na dalhin si Jiro pabalik sa kanyang bayan. Ipinaliwanag niya na ang mas matandang bersyon ni Jiro ay laging nagsisisi na hindi niya muling nadalaw ang kanilang nayon bago siya mamatay. Matindi itong tumama kay Jiro at siya'y napaluha habang inaalala kung paanong winasak ng lindol ang kanyang bayan noong siya'y bata pa na nag-iwan lamang ng mga guho. Siniguro ng cyborg kay Jiro na kaya niya itong ibalik sa nakaraan dahil kaya niyang maglagbay sa oras kasama ang sinuman. Agad silang nagpasyang umalis at labis na naging emosyonal si Jiro pagdating nila nang makita niya ang bayan na eksaktong gaya ng nasa alaala niya. Naglakad-lakad sila sa mga kalsadang puno ng sigla dahil sa pagdiriwang ng pista at namangha si Jiro nang makakita siya ng mga pamilyar na mukha saan man siya tumingin. Sa huli, nakita ni Jiro ang kanyang batang sarili
at sinundan nila ito papunta sa bahay kung saan naroon ang kanyang ina. Dinala sila ng bata sa isang lihim na lugar kung saan nito itinago ang kanyang mga kayamanan noong siya'y bata pa. Doon, nakita ni Jiro ang litrato ng kanyang pamilya kasama ang isang taos-pusong liham na isinulat niya para sa kanyang sarili sa hinaharap. Labis na natuwa si Jiro sa mga alaalang nanumbalik at taos-puso siyang nagpasalamat sa cyborg. Bumalik sila sa kasalukuyan, ngunit napunta si Jiro sa ospital dahil sa epekto ng paglalakbay sa oras. Habang pinagmamasdan ng cyborg mula sa kanyang higaan, nagsimulang magduda si Jiro kung may tunay nga bang nararamdaman ito para sa kanya o kung ang lahat ng ito ay imahinasyon lang niya. Kinabukasan, habang nagpapagaling si Jiro sa ospital, nakapanood siya ng balita tungkol sa mga pulis na nakapalibot sa isang paaralan kung saan may kriminal na ng hostage. Nagbanta ang lalaki na papatayin ng isang guro at ang mga estudyante nito at tila walang magawa ang mga pulis. Bigla na lang, isang babae ang sumugod sa gusali at mabilis na umakyat sa hagdan. Mabilis niyang pinigilan ng kriminal sa pamamagitan ng paghahagis dito palabas ng bintana dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Agad na hinuli ng mga pulis ang lalaki at napangiti si Jiro habang lumuluha sa tuwa nang mapagtanto niyang ang kanyang nobya ay isa ring superhero. Lalong lumalim ang pagtingin ni Jiro sa cyborg at nagpasya siyang halikan nito. Gayunpaman, nadismaya siya nang hindi magpakita ng anumang emosyon ng cyborg sa kanilang yakapan. Inalok ng cyborg na subukan ulit ang halik pero umiwas si Jiro, nasaktan sa kawalan nitong kakayahang suklain ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang naka-off ang cyborg, humingi ng tawad si Jiro at inamin na ang tanging gusto lang niya ay sabihin nitong mahal siya nito kahit alam niyang baka hindi iyon mangyari kailanman. Sa pagtatangkang gisingin ang emosyon ng cyborg, sunubukan ni Jiro na makipag-date sa ibang babae para pagsilusin ng robot. Ngunit lalo lang siyang nakaramdam ng kakulangan. Lumala pa ang sitwasyon ng may lalaking lumandi sa cyborg sa harap mismo ni Jiro at inaya pa itong sumayaw. Agaw atensyon siya dahil sa kanyang robotic na pagsayaw na walang kamalay-malay sa nararamdaman ni Jiro. Sa sobrang selos, nag-walk out si Jiro. Napansin ito ng cyborg at nabilis siyang sinundan matapos ihagis ang lalaki parang trompo. Naabutan niya si Jiro at sinundan sa isang taimik na park. Doon, sunubukan ulit siyang halikan ni Jiro, umaasang may emosyonal na tugon, pero sa halip ay sinampal siya. Bilang reaksyon sa inis ni Jiro, hinablot ng cyborg ang kasamang babae at inihagis sa hinging, dahilan upang bumagsak ito sa isang fountain. Galit na sinigawan ni Jiro ang cyborg at inakusang itong laging ginagawa ang kabaligtaran ng gusto niya. Sa huli, nakarating sila sa lugar kung saan unang nagpaalam. Sa tindi ng galit, sinigawan ni Jiro ang cyborg na pumikit at sinabing ayaw niya na itong makita kailanman. Padabog siyang umalis at iniwan ng cyborg na nag-iisa. Matapos maghiwalay ng landas sa kanyang cyborg na kasama, sunubukan ni Jiro na bumalik sa kanyang normal na buhay pero hindi niya maalis ang pangungulila. Kahit namimiss niya siya na to, kinumbinsi niya ang sarili na makabubuti ang paghihiwalay nila. Sa kabila ng masasakit na salita ni Jiro, patuloy pa ring nagbabantay ang cyborg mula sa malayo. Iniwanan pa siya ng alagang hayop para may makasama siya at nagpapadala ng mensahe sa mga billboards sa labas ng bintana niya na nagpapaalalang nagmamalasakit pa rin ito. Naantik si Jiro, pero bago pa siya makatugon, tumama ang isang malakas na lindol. Yumanig ang burong gusali at naglaglagan ng mga gamit sa apartment ni Jiro. Takot na takot siyang tumingin sa bintana habang gumugulo ang mga katabing gusali. Maya-maya, nagsimulang gumulo ang apartment ni Jiro. Nagkabitak-bitak ang pader at bumigay ang sahig. Sa huling sandali, dumating ang cyborg girl. Sinalo si Jiro bago mahulog at prinatektahan siya mula sa mga debris habang tuluyang gumugulo ang gusali. Yumakap ng mahigpit si Jiro at humingi ng tawad sa kanyang masasakit na salita. Napagtanto niyang kailangan niya ito, pero hindi pa tapos ang panganib. Nawasak ang buong lungsod. Ang mga tao sa kalsada ay nagtatakbuhan para iligtas ang kanilang sarili habang nagugulo ang mga gusali sa paligid. Ginawa ng cyborg ang lahat para protektahan si Jiro gamit ang kanyang sariling katawan. Bigla na lang, may malaking sasakyan na humaharurot sa kanila.
Mabilis na itinulak ng cyborg si Jiro pero siya ang nahagip at bumangga sa isang gusali. Gulat na nanood si Jiro, natatakot sa maaaring mangyari pero nakaligtas ang cyborg at lumabas na halos walang galos. Yunakap niya si Jiro pero napansin ng cyborg na marami pang mga gusali ang gumugulo sa kanilang likuran. Nang mapagtantong hindi sila parehong makakaligtas, itinulak niyang malakas si Jiro papunta sa isang kotse bago siya mabagsakan ng gumugulong istruktura. Bago makapagluksa si Jiro, yumanig ulit ang lupa at bumuka ito sa ilalim niya. Nahulog siya pero nakakapit sa gilid. Sa gulat niya, nagising ang cyborg sa ilalim ng mga guho. Nang makitang nasa panganib si Jiro, buong lakas niyang itinulak ang mabibigat na debris dahilan upang maputol ang kanyang ibabang katawan at gumapang palapit kay Jiro. Bago mahulog si Jiro sa hukay, nahawakan siya ng cyborg at hinila paakyat. Nagulat si Jiro nang makitang putol na ang mga binti niya. Pinilit ng cyborg na patakbuhin si Jiro para iligtas ang sarili, pero tumanggi siyang iwan ito. Ngumiti ang cyborg at sinabing naiintindihan niya na ang ibig sabihin ng pagmamahal. Yumanig ulit ng malakas at itinulak ng cyborg si Jiro palayo bago gumulo ang buong bloke sa ibabaw niya. Sumigaw si Jiro sa kawalan ng pag-asa habang pinapanood siyang mawala sa ilalim ng guho. Nang tumigil ang lindol, hinalukay niya ang guho para hanapin ang cyborg. Matapos ang matagal at masakit na paghahanap, nakita niya ang kamay niya na nakalabas mula sa mga debris. Hinila niya ito at yunakap ng mahigpit sa gitna ng ulan, pero hindi na tumutugon ang cyborg. Sinakripisyo niya ang sarili para iligtas si Jiro, at ngayon ay wala na siyang buhay kahit anong pakiusap ni Jiro na gumising ito. Makalipas ang 61 taon, matanda na si Jiro pero hindi siya sumuko sa cyborg. Matapos ang ilang dekadang pananaliksik, nagawa niya itong buhayin muli. Muling nagsama ang dalawa at sinabi ng cyborg na mahal pa rin siya ni Jiro. Ngumiti ang matanda, punong-puno ang galak. Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Jiro kasama ang mga prototype na ginawa ni Jiro lumaunang taon. Sa isang masayang sandali, idinikit ng cyborg ang mukha ni Jiro sa cake gaya ng ginawa niya noon. Naumo sila habang magkahawak ng kamay at nanonood ng paglubog ng araw. Sa mapayapang sandaling iyon, tahimik na pumanay si Jiro sa kanyang tabi. Makalipas ang maraming taon, namangha ang mga estudyante sa isang museum sa estatwa ni Jiro at ng robot na kamukha ng nakakaelang babae sa kwento ni Jiro. Sa isang auction kung saan ibinibenta ang mga lumang cyborg, nabili ng isang dalaga ang robot. Nang makita niya ang mga alaala ng cyborg, naantig siya at nagpa siyang maglakbay sa nakaraan bago pa makilala ni Jiro ang cyborg. Nang nakita ng dalaga si Jiro sa unang pagkakataon, agad siyang na-in-love kay Jiro. Pero alam niyang kailangan niyang umalis, kaya pinapikit niya si Jiro at tumakbong umiiyak pabalik sa kanyang taon. Sa kasalukuyan, nahanap ni Jiro ang robot at yunakap ito habang umiiyak. Hindi niya alam na bumalik din ang tunay na tao sa kanyang buhay. Pagtingala ni Jiro, nakita niya ang dalaga sa harap niya. Ibinunyag nitong pinili niyang manatili kasama si Jiro habang buhay kasama ang taong mahal niya. So anong tingin niyo sa pelikulang ito? I-comment lang sa baba. Kung nagustuhan niyo ang video ko, paki-like at mag-subscribe para sa marami pang content. Kita-kits sa susunod.